Mga kapuso, hindi makapaniwala ang isang pamilya mula po sa Thailand. Ang kanila kasing senior citizen na kamag-anak na nakahanda ng i-cremate, abay, biglang nagising. Paano nangyari na ang patay biglang nabuhay? Kuya Kim, ano na? Tila nakakita raw ng multo mag-anak na to mula Titsanulok sa Thailand. Ang kanila raw kasing kaanak na dineklara ng patay at nakahimlay na sa kabaong. Bigla daw nagising. Na-videoan pa nila itong gumagalaw-galaw. Ayon sa kababata nitong kapatid, madaling araw nitong November 23 nang mapansin nilang wala ng buhay ang 65-year-old na matanda. Agad daw nila itong inilagak sa ataul. Pinagawa ng death certificate at dinala sa isang templo bago ipakremate. Pero nang ibababa na raw sana ang ataul sa pickup truck, dito na raw nila nadiskubre ang bangkay, muli ngang nabuhay. Kaya agad daw na sinugod sa ospital ang matanda. May mga pambihirang pagkakataon na ang pasyente ay dineklara ng patay, pero biglang muling tumitibok ang puso ilang minuto pagkatapos. Ito'y tinatawag na Lazarus Syndrome. Yun ay pangyayari kung saan yung pasyente na tumigil na yung puso ay sumailalim sa CPR o yung tinatawag nating cardiopulmonary resuscitation. Yung resuscitation ay ginagawa para bumalik yung pagtibok ng puso. Nangyayari ito kapag may natrap na hangin sa chest cavity at biglang nag-release, dahilan para muling gumana ang puso. However, of course, hindi naman lahat nare-revive. So kapag hindi successful yung attempt at resuscitation, dinedeklara ang pasyente na clinically dead. Napakadalang ng kasong ito. Ang nangyari ba sa matanda sa Thailand, maituturing na kaso ng Lazarus Syndrome? Hindi ako completely aware do sa specific procedures, customs and traditions ng kanilang bansa. No, kasi usually sa ating bansa bago yan dalhin for cremation, no, ay nag-undergo na yan ng pag-embalsamo. In that video, mukhang galing sa household, mukhang diniretso na agad do sa templo. It's likely na this is not true Lazarus Syndrome. Yung video appears to be a case of mistaken or incorrect declaration of death. Maaring hindi sumailalim yung pasyente sa kumpleto at correct na procedures. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Tindahan ng CCTV at electronics equipment ang pronta. Pero supplier na pala ng gadget sa mga scam hub na sinalakay na establisimento sa Maynila. 16 ang hinuli kabilang isang pugante at isang gumagamit ng peking Filipino na pangalan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Nakasalang pa sa kanilang mga workstation ang mga Chinese na ito nang abutan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa isang gusali sa Maynila. Ang ilan, undocumented o kaya'y may problema sa kanilang papeles. Arestado ang pinakapakay ng operasyon, isang puganting wanted sa China dahil sa kasong fraud. Ayon sa immigration, tindahan ng CCTV at electronics equipment ang front ng grupo. Pero lumalabas na sila umano ang nagpoproseso at nagsusupply ng mga computer at cellphone na ginagamit ng mga scam hub. Inabutan pa sa lugar ang sangkaterbang mga computer at cellphone, kabilang ang ilang nire-repair pa. Nagsusupply ng mga gadgets, iba't ibang gadgets, na ang pinagsususpetsahan po ng ating mga operatiba ay maaaring ginagamit doon sa mga scam hubs kung saan involved ang mga foreign nationals. Meron po siyang kaso sa China na embezzlement, so may mga niloko po siya, mukhang isa itong economic crime, at ang ginawa po niya ay parang siniphon ang pera na na-embezzle niya doon sa kanyang mga credit card. Pero ang isang Chinese national biglang nagtaas ng boses nang tangkaing i-verify ng BI ang kanyang ipinisintang LTO license sa raiding team. Kasi ang tanong mo, kala mo illegal ako eh. Masyado talo ako. Diba? Diba? Ano siya? Wala namang problema, hindi naman ako... Yung pagtanong mo sa akin para ma-illegal eh. Walang ginawa illegal. Check mo ako. Sa huli, inaresto ang lalaking ito na nagpakilalang Pilipino at nagpresenta pa ng isang LTO driver's license na gamit ang Filipino name. Ayon sa LTO, bagamat legit ang lisensyang may litrato pa ng Chinese, hindi totoo ang Filipino name na ginamit. Sa ngayon, na-trace na ng LTO kung saan nabigyan ng lisensya ang Chinese gamit ang peking Pilipinong pangalan. Agad akong nag-issue ng show cause order dun sa opisyal
ng LTO, hepe ng LTO kung saan kinuha yung license na yon. Napaka-importante nito kasi may national security concern tayo dito. Itong mga Chinese national na nakakapag-acquire ng Philippine license na Filipino name, kinukonceal nila yung identity nila. So, mananagot yung mga opisyal ng LTO na nagbigay ng lisensya dito. Wala pang pahayag ang mga Chinese na nakakulong ngayon sa BI Detention Facility sa Bikutan. Ayon sa BI, sasalang sa deportation procedures ang mga dayuhan na napatunayang mayroong immigration violations habang mananatili naman dito sa Pilipinas ang mga Chinese nationals na mayroong kakaharaping mga kaso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pinaghahandaan na ng mga otoridad ang isa pang malawakang protesta kontra katiwalian sa Linggo, November 30. Bago pa man ang tinaguriang trillion peso march, may mga nangalampag na ngayong araw sa opisina ng Agriculture Department. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie! Vicky, kaninang umaga nagtipon ang mga magsasaka at progresibong grupo nga sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Kasabay nito, abala na rin ang mga otoridad sa paghahanda sa malawakang kilos protesta sa November 30. Nagrally ngayong umaga sa harap ng Department of Agriculture ang grupo ng mga magsasaka at anak pawis. Giit nila, panahon ng managot ang mga umunoy kurakot sa gobyerno at nananawagan na pababain sa pwesto sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte at magtatag ng isang transition council. Hinikayat din nila ang publiko na makiisa sa malawakang protesta sa November 30 sa Luneta. Naglabas ng pahayag ang University of the Philippines na nagpapanawagan para sa transparency, accountability at justice at iginiit ang suporta nila sa karapatang magpahayag at mapayapang pagtitipon. Tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Eudoro na handa ang pamahalaan sa anumang banta sa November 30 rally. Lagi naman merong mga threats pero inaasahan natin maging matahimik. Mariin din niyang kinondena ang mga panawagang reset at withdrawal of support na tinawag niyang iligal at maituturing na inciting to sedition. Ayon sa QCPD, nakahanda ang kanilang mga tauhan para sa inaasahang rally sa Quezon City ngayong weekend. Pinag-usapan ang mga preparations katulad ng mga security measures, mga medical evacuations kung kinakailangan at yung sa traffic flow po. Dito sa Maynila, nakapwesto na ang ilang concrete barriers sa Mendiola, kasama ang hanay ng steel barriers na pinalibutan ng barbed wires. Bago makarating sa Mendiola Peace Arc, may mga nakaharang ding container. Inabutan din namin ngayong hapon ang ilang PNP personnel habang inaayos ang kanilang CCTV units, kabilang ang pag-aayos ng kable at wires nito. Bilang dagdag ng seguridad, suspendido ang permit to carry firearms sa NCR mula November 29 hanggang December 1 dahil sa dami ng inaasahang pagtitipon sa Metro Manila. Vicky, ayon sa mga otoridad, mahigit 2,000 QCPD personnel ang nakadeploy nga sa rallying site para matiyak ang kapayapaan at kaayusan ng rally sa weekend. Dito naman sa Maynila, mahigit o humigit kumulang 12,000 MPD personnel ang nakadeploy sa rally. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Puno ng puso ang ating Pasko dahil sa umaapaw na suporta ng mga shopper sa ating taonang Noel Bazaar. Nakapag-shopping na, makakatulong pa ang mga namili sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Kabilang po dyan ang ating unang hakbang sa kinabukasan, Kapuso School Development Project at Kapuso Cancer Champions. Sa mga hindi pa nakukumpleto ang Christmas shopping list, pwede pa po kayong umabol ngayong weekend sa World Trade Center. Pwede na ring mapa sa inyo ang pre-loved items ng Sparkle Artists sa Celebrity Ukay-Ukay. Natupad na raw ang Christmas wish ni Annabelle. Cancer-free na ang kanyang anak na si James na ang 5 taon. Nakikipaglaban sa sakit na acute lymphoblastic leukemia. Siya mismo nagsasabi na ilalaban niya, gusto niyang gumaling sa awa ng Diyos. Nitong November 19, binigay na yung wish namin. Isa lang si James
sa beneficiaries ng Kapuso Cancer Champions, kung saan kabilang sila sa tinutulungan ng Noel Bazaar taon-taon. Maaari na rin kayong maging instrumento ng pag-asa sa pamamagitan ng pagpunta sa Noel Bazaar sa World Trade Center sa Pasay mula November 26 hanggang 30, katuwang ng Cut Unlimited Incorporated. Sa ating ginanap na celebrity auction, nakibid ang mga fans ng Cloud7 ng pre-loved items ng P-Pop Boy Group. Ngayong weekend, abangan naman ang mga exclusive items ni Carla Abellana, Pia Arcangel at ang painting ni Heart Evangelista. You will see a lot of beautiful items, important pieces for auction, which will really mean a lot to a lot of people. Abot kaya na rin mapapasa inyo ang OOTD ng mga sparkle artists sa Celebrity Ukay-Ukay. Lahat ng kikitain ito ay mapupunta sa mga projects ng GMA Kapuso Foundation. Nangangalap tayo ng pera para makagawa ng 3 eskwelahan sa earthquake-stricken at flood-stricken Cebu. Dito nyo na kumpletuhin ang Christmas shopping nyo. Kasi hindi lang kayo nag-shopping at nakakatulong pa. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Sa gitna ng mga hinaharap na isyu ng Pangulo, binilinan niya ang Armed Forces of the Philippines na huwag magpapadala sa ingay ng umano'y kasinungalingan. Binanggit niya yan nang pulungin niya ang ilang opisyal ng AFP. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Emil, nakasama ng Pangulo ngayong gabi dito sa Malacanang ang Council Sergeants Major ng Sandatahang Lakas. Ang bilin niya, huwag anya magpadala sa tinawag niyang ingay ng kasinungalingan. In these challenging times, when uncertainty tries to cloud our vision, one truth remains clear. Our republic endures because those who protect it do not falter. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged: to uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Sinabi yan ng Pangulo sa 3rd taon na pag-host ng hapunan ng palasyo para sa mga Council Sergeants Major, mga senior enlisted personnel na tagapayo sa AFP Chief sa pagbuo ng mga polisiya sa kasundaluhan. Nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy nilang katapatan sa serbisyo sa gitna ng mga kasalukuyang hamong kinakaharap ng bansa, kabilang ang geopolitical tension, ekonomiya, ang pagkalat ng fake news at ang tinawag niyang pagsubok sa pagkakaisa ng bansa. Kamakailan ay sunod-sunod ang mga paratang laban sa Pangulo at kanyang pamilya, tulad ng pagdawit sa Pangulo, sa katiwalian at maging aligasyon ng paggamit ng droga mula sa kapatid na si Senadora Amy Marcos. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng maling impormasyon na ginagamit bilang sandata para sa ating pagwatak-watak, tumindig tayo sa katotohanan. Inanunsyo ng Pangulo ang dagdag sa subsistence allowance sa mga sundalo sa 350 pesos kada araw mula sa 200 pesos. Bilang tugon, nangako naman ang kinatawan ng mga sundalo na mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa chain of command. We assure you that our soldier remain highly professional, disciplined, solid, united in purpose. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority, and that is you as our Commander-in-Chief, sir. Emil, naganap ang pagtitipong ito 2 araw bago ang Trillion Peso March, isang inaasahang malaking kilos protesta kontra katiwalian. Pagtitiyak naman ng palasyo, handa ang pulisya at handa ang buong gobyerno sa mga kilos protesta. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Inabangan din ng mga kaanak ng mga nasawi sa madugong Duterte drug war ang desisyon ng ICC Appeals Chamber. At nakatutok live si Rafi P. Rafi.
Vicky, naging emosyonal ang mga kaanak ng EJK victims na nanood sa live streaming mula sa ICC matapos ngang marinig yung anunsyong sumang-ayon ang Appeals Chamber sa naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 para i-dismiss ang apela ng kampo ng dating Pangulo para sa kanyang pansamantalang paglaya. Bago ang anunsyo, matyagang hinintay ng mga kaanak ang live stream ng desisyon ng Appeals Chamber mula sa The Hague. Bagamat malaki raw ang kanilang paniwala na hindi pagbibigyan ng interim release ng dating Pangulo, naroon pa rin daw ang pangamba ng mga kaanak. Batid raw ng mga kaanak ng mga biktima ng EJK na umpisa pa lang ang anilay panalong ito sa Appeals Chamber, pero marapit na raw itong ipagdiwang. Masaya po ako at yun na yung pa-birthday na ng anak sa anak ko. Makakamtan niya na talaga ang tunay na katarungan. Na hindi siya nakalabas at hindi napayagan. Salamat kay God. Pero umpisa pa lang po ito, hindi po ito yung trial. At least may pag-asa na kami. At ilang bisis nang tinangka ng abogado niya na siya'y ipalabasin. Pero hindi sila nagtagumpay. They didn't set out precedent o parang walang bago. Sabi lang nila, ito yung batas at ito yung pag-apply namin. Pero in the long run, I think there will be a political impact. Vicky, matapos ang desisyong ito ng Appeals Chamber ay hindi na ito pwedeng iapela pa ng kampo ng dating Pangulo. Sunod ang mga abangan ang desisyon ng Appeals Chamber sa mosyon na baligtarin ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber na may jurisdiksyon ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. Inaasahang Enero sa susunod na taon na yan ilalabas. Yan ang latest mula rito sa UP sa Diliman. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Kaugnay pa rin ang desisyon ng ICC Appeals Chamber na ibasura ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Sinabi ng Defense Counsel ni Duterte na hindi kailanman pinayagan ng ICC Appeals Chamber ang interim release ng sino mang nahaharap sa crimes against humanity. Hinihintay raw nila ang resulta ng medical evaluation kay Duterte at muli daw nilang hihingi ng pagpapalaya sa kanya. Ipapakita daw nilang dahil sa kanyang physical condition, hindi nito kayang tumakas at hindi siya banta sa mga witness. Ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court naman, sinabing patuloy silang naghahanda para sa pagdinig ng confirmation of charges ni Duterte para sa crimes against humanity. Wala pa itong schedule sa ngayon. Ang sabi naman ng palasyo, nire-respeto nila ang desisyon ng ICC. Well-received ng mga manonood ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie sa ikatlong araw ng napapanood sa mga sinehan. Pero hindi lang sa nakakatakot na mga eksena nagulat ang mga manonood, pati sa surprise visit ng ilang cast. Makichika kay Aubrey Carampel. Tuloy-tuloy ang pananakot sa sinihan ng mga kwentong kababalaghan tampok sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Ngayong araw, muling nag-ikot sa mga sinihan ang multi-awarded journalist and host ng KMJS na si Jessica Soho, kasama si Martin Del Rosario ng Sanib. Sa mall sa Maynila, binati nila ang mga bumibili ng tiket. Namigay rin sila ng movie poster. Si Ma'am Jess at Martin, game din sa pakikipag-selfie. Kasama si Martin Del Rosario para sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Ako po si Jessica Soho. Ready, guys? KMJS na yan! Sa isa namang mall sa Caloocan, sinurpresa nila ang mga nanood ng pelikula sa loob ng sinihan. Siyempre, may photo op din. Natutuwa raw si Jessica at ang cast ng movie sa natatanggap na magagandang feedback ng horror trilogy. Maraming salamat po yung pagtanggap ng mga manunood dito sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Thank you po. Salamat po. Ng sobra. I'm proud to be part of this film and masaya-masaya ako sa mga taong nagbibigay ng magandang feedback about the movie. So sana panoorin pa nila sa mga susunod na araw. Binisita rin ni Jessica at Martin ang block screening ng movie na sponsored ni Asia's multimedia star Alden Richards. Naroon din si Sanya Lopez na bida naman sa Berbalang. Excited na rin daw si Alden na mapanood ang pelikula. I'm very much a fan of horror films and nung nakikita ko nga yung trailer, every time nanonood ako ng Kapuso Mo Jessica Soho kasi piniplay yun sa episodes eh.
kakaiba. Ibang quality, ibang way of storytelling yung ginawa dito. And ang key points kasi is these are actual anecdotes of real people from real walks of life when it comes to so medyo nakakatakot natin genre. So excited na akong mapanood to. Napapanood na ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie sa mga sinihan nationwide. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Hindi tinanggap ng International Criminal Court Appeals Chamber ang 3 grounds na inilatag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanilang apela na interim release. Ang unanimous na desisyong ito, pinal na at hindi na maaari pang iapela. Himayin natin yan sa pagtutok ni Darlene Kai. To the other 4 documents, 3 ang grounds na tinukoy ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkwestiyon sa pagbasura ng pre-trial chamber 1 sa hinihinging interim release ni Duterte. Sa unang ground, nagkamali raw ang pre-trial chamber sa ginamit nitong basihan para sabihin kapag pinalaya si Duterte, magiging banta ito sa investigasyon at sa mga testigo at pati na ang pagtakas nito. Dahil itinuring nitong sapat na basihan kahit posibilidad lamang at hindi katiyakan na mangyayari ito. Pero sa unanimous decision ng appeals chamber, sinabi nitong tama ang pasya ng pre-trial chamber. May impluensya, network of support at financial na kakayahan si Duterte para takasan ang pananagutan sa ICC. the appeals chamber has indicated that the medical condition of a detained person may have an effect on the risks under Article 58(1)(b) of the statute and may be a reason for a pre-trial chamber to grant interim release with conditions. The appeals chamber considers that such a determination is necessarily case-specific. The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Pangalawa, sabi ng defense, hindi raw dapat isinawalang bahala at sinabing hindi sapat ang garantiya ng host country na tatanggap kay Duterte. Ni hindi raw nito isinaalang-alang ang kakayahan ng host state na i-neutralize ang sinasabing panganib sa pagpapalaya kay Duterte. Pero sabi ng appeals chamber, hindi raw sapat ang mga dahilan ng defense team para bawasan ang sinasabing panganib sakaling bigyan ng interim release si Duterte na napatunayan ang kayang manakot ng mga biktima at testigo at impluensya ang investigasyon. When discussing potential release of the suspect to the host state, what matters are not conditions that may, in principle, be possible in case of a release to a state different to the one proposed by the defense. Rather, what is of consequence for the pretrial chamber's assessment are the conditions and warranties proffered in relation to a release to the state party concerned. Sa ikatlong ground, sinabi ng depensa na hindi raw isinaalang-alang ng pre-trial chamber ang humanitarian conditions para sa pagpapalaya sa dating Pangulo gaya ng kanyang medical condition. Sabi ng appeals chamber, hindi raw naipakita ng depensa na unreasonable ang desisyon ng pre-trial chamber. The appeals chamber considers that the pre-trial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Final na ang desisyon ng appeals chamber at hindi na maaari pang iapela. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Goal ni Alden Richards ang ultimate fan experience sa kanyang anniversary concert. Kaya ngayon pa lang, hands-on na siya sa paghahanda nito. Kabilang sa dapat abangan ang performance ng isa niyang kaanak. Makichika kay Aubrey Carampel. Hands-on si Asia's multimedia star Alden Richards sa preparasyon para sa kanyang 15th anniversary sa showbiz. Isang fanmeet ang inihahanda ni Alden. Ang ARXV Alden Richards Moving Forward, nagaganapin sa December 13 sa kanyang hometown sa Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex. Dahil very personal at espesyal ang selebrasyon, gusto raw niyang makapagbigay ng ultimate fan experience.
because this is very important to me since it's a milestone, since it's the 15th year anniversary. So I want all the details and the decisions made for this event is galing sa kaibuturan ng puso naming lahat. And of course, this is an event of gratitude, of appreciation, of highlighting the people that were part of my 15 years. Sa loob ng 15 taon, hindi huminto ang pag-akyat ng karera ni Alden. Marami na siyang nagawang TV shows, pelikula, at concerts. Kabi-kabila rin ang kanyang endorsements at marami na ring natanggap na awards. Pero ang highlight ng kanyang 15 years in the industry. The lives that I was able to touch. And yung kaya siguro ako na lagay dito sa sitwasyon na yun is I think that's my mission, is to really give out parang ano lang ako, vessel lang ako of all the blessings that's coming in the way, because alam ni Lord na at the end of the day I'm gonna be able to share it to people who are in need. Sa MediaCon para sa kanyang fan meet, inalala rin ni Alden ang namayapang ina na si Mama Rosario, na kanya raw #1 supporter. Para makita lang nung mom ko, nung nanay ko, kung ano yung nagawa ng pag-push niya sa akin before, na siya talaga yung gustong makakita nitong kung ano man po yung narating ko ngayon. So, yun yung lagi kong iniisip paggabi, parang, or sometimes kapag may achievement, kapag may recognition po, sana nakikita niya physically. At bilang patikim sa fan meet, A person in my family will be part of a number. So, yun yung isa sa mga exciting parts. But on how it's gonna be done, nood kayo on December 13. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, 27 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko